Ikip mo yung sa akin doon. Ikip mo doon. Doon sa loob na i-close mo yung door. Ayan, sorry po. Interruption yan. Live na po tayo. Purihin po ang Panginoon. Glory to God. Ngayon po ay September 5, 2024. Okay po. Ayan. So, kahapon hindi po tayo naka-live. Ayan, dahil po na kasi nilalagnat ako. At sabi ko nga sa inyo, mas madalas po yung mahihina ako kaysa sa malakas po ako. So, dahil nga tayo po ay na-operan po sa brain, medyo, kumbaga marami ng opera, ay hindi na ganun kalakas yung immune system ko compared sa nung ako ay walang opera po sa brain. Yan. So, glory to God, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, O Diyos. Amin kang pinapasalamatan sa mga oras na to, sa araw na to, sapagkat muli, O Diyos, ay nahabag ka sa iyong abang lingkod. Panginoon, na muli makapagbubulay kami na yung mga salta, bahagi kami sa aming mga kaibigan na yung katotohanan, dakilang Diyos. Salamat po sapagkat sa kabila ng araw-araw na pag-ulan, Panginoon, patuloy ang iyong habag at awa, ang iyong biyaya ay patuloy mong pinaparanas lalo tigit sa iyong mga anak, sa maraming tao, Panginoon, sa patuloy na humahanap, O Diyos, ng iyong mukha na iyong katwiran. Salamat, Panginoon, sa araw na to, sa muling pagbubulay namin na iyong mga salita. Sa kabila na maulang araw, mga bagyo, O Diyos, patuloy namin dalangin ang pag-iingat mo sa bawat isa, O Diyos, sa buong mundo, hindi lang sa dako ng Pilipinas, lalo tigit sa mga may trabaho na nasa labas, O Diyos, na kailangan nila na sumuong sa ulan, sa anumang kalamidad. Ikaw po ang magpalakas ng kanilang mga lupang pangangatawan, sa kanilang mga trabaho, O Diyos. Bigyan mo sila ng lakas, karunungan, Panginoon, sa bawat darating, O Diyos, ng mga pagsubok. Hallelujah. At ipagpatawad mo rin, Panginoon, lahat namin mga pagkukulang, hindi lang sa mga oras na to, kundi sa araw-araw na lumilipas po sa aming buhay. Salamat po, Ama. Patuloy namin dalangin sa aming mga kaibigan na nakatunghay sa aming FB Live, ang iyong pagkilos, O Diyos, ang iyong banal na spiritu. Samahan nawa kami, Panginoon, na sila'y makaunawa. Hipuin mo kanilang puso, buksan mo kanilang isip sa iyong mga katotohanan, Panginoon. At nawa, O Diyos, lagi nilang maramdaman ang iyong walang humpay na pag-ibig, O Diyos, ang iyong unconditional love sa bawat isa sa amin. Salamat po, pinupuri ka namin in Jesus' name, Amen. Ayan po, September 5, 2024 po. At tayo nga ay kahapon ay latang-lata ako. Gusto ko man po, kaya lang ay, yun nga sabi ko, Lord, tawad. Pero syempre, may babayaran tayo sa Panginoon this coming Saturday. And wala pong, actually, halos parang isang linggo nga walang pasok. Bukas, Friday ba bukas yan? Walang pasok, malamang, kahit wala pa announcement, advance na. Ngayon, kahapon, dahil nga po sa Enteng, Kabisote, so, maraming walang pasok. At tayo po ay mag-ingat. Ito po, bati po tayo ng happy birthday. Happy birthday kay Palanggaros. Happy birthday to Joseph Gamboe. Happy birthday to Brother Alan Cosares Robedillo. Happy birthday to Mike Ramos Bermin. Happy birthday to Garcia J. Eleb. Happy birthday to Isa Espinosa. So, happy birthday po sa inyong lahat, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Of course, today po. May God bless you, bless your family. May God guide you in every day of your life, and may God give the desires of your heart. Enjoy your day po. Yan. So, God bless all of you. Salamat po uli sa lahat ng mga nagsusupport po sa atin. Yan, mga tumatangkilik FB Reels ko, videos, bihira na nga lang talaga tayo po. Kahabagan na lang ng Panginoon talaga na tayo ay makabangon, yan. Pero, yun nga, sa totoo lang,
ano naman, kung pipilit, kaya lang kasi mas madalas talaga yung hinang-hina ako. Yan po ang difference ng no-operan sa brain, plus yung other opera pa. Yan, humihina nga yung immune system, madali ka tamaan ng sakit, at saka yung mga brain cells na namamatay. Kaya yung pagsasalita ko, ayan po, at plus, ano pa, pag ako po ay nakaalam, yan, nakaalam na masamang balita, or nakapanood po. Kasi nga madali po ako matouch, ayan. Ano ko po, hindi ako pwedeng, kumbaga pag nakapanood ako ng mga inaapi, mga nasalanta, or kaano, lalo na pagbata, sobra akong na-stress. Yan po. At lalo na kaibigan ko, ganyan, na may mababalitaan kang hindi maganda, syempre mahal mo yan, di ba? Ay kung yung iba hindi ko mahal, di ko kakilala, dahil nagsishare po ng Word of God, yung pa kayang kakilala natin at mahal natin sa buhay. No po, purihin po ang Panginoon. So, ngayon po ay, tawag dito, tsaka minamaximize ko nga, habang po tayo ay ginagamit nga po ng Panginoon, dahil, ano nga po ay, sabi ko sana matuto po kayo ha, ang ano ko talaga, layunin ko po, tayo po ay magkaroon ng, matuto tayo kahit konti, may matutunan kayo sa akin. Yun nga, kumbaga in my simple version of sharing the Word of God, na, ano ko talaga, kumbaga layman's term na, yan, hindi tayo na ano ng mga jargon words, yan po yung kumbaga masilimuot na salita, 'di ba? Although from time to time, ngayon po tatagalog muna tayo 'yan. Nahihina ako eh. From time to time, siguro mga next ayun nga, I am trying to speak in English. Why? Because the word of God is for all. You know, for all nationality, for all the people in the world. And I have so many friends, diba? Armenian, Arabic, Indonesian, name it. Hindi kasi nga po yung nangyari sa atin din. Diba? I was in the jail nga. And, yung nga, we have so many Indians, like parang 30 plus nationalities or more than that I have met in, you know, in that particular place. And that's why I have to, and God told me, okay po, God told me to speak in English, and I told you, I am obedient po. Masunurin po kasi ako. Kasi nakakatakot pag hindi sumunod po sa Panginoon. No po. At ito ay dire-diretsuhin ko dahil pag hinahapo po ako, napakahirap. No po. So, ang title po na aking live ngayon, Do not work in darkness if you can walk in the light. So, wag kang lumakad sa kadiliman kung pwede ka namang lumakad sa kaliwanagan po. Kasi mahirap talaga lumakad sa kadiliman. Yan, kasi syempre matatapilok ka, 'di ba? So, wag tayong lumakad po sa kadiliman na po. So, dire-diretso po natin ang ating mga verses at wala akong masyadong explain po dito dahil napakasimple lang. Although, ano natin yan, medyo konting-konti lang po. Pero sabi ko nga, ako po ay nagbabahagi po ng salita ng Diyos in my simple version. Sobrang layman's term, kahit bata siguro to maintindihan, di ba? Yan, pinapadali natin. Yan po. Itong ventilador, ano to yung dati ventilador, naisip ko lang na para hindi maingan. So, eto po sa John 1:1-5, New International Version. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Glory to God. O doon pala sa verse na yon. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung Word po na tinutukoy dyan ay ang Panginoong Hesus po. Purihin po ang Panginoon. So, hindi na po natin, ano yan, di ba? Sabi dyan, di ba, through Him, lahat ng bagay po ay ginawa.
sa pamamagitan po ng Panginoong Jesus. Okay? At hindi ko na kinuha Tagalog niya na. At syempre sa Panginoong Jesus, meron pong buhay. Merong kaligtasan, meron pong tawag din dyan, the light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. So, yun nga, yung kadiliman, kailanman po syempre, hindi po magugupi ang ating Panginoong Jesus, ang Panginoon, at without Him, nothing was made that has been made. So, kumbaga, yung nga po lahat ng bagay kasi na ginawa po ng Ama ay through Jesus Christ. No po? So, wag na natin pagtalunan. Okay po. Sabi dito sa John 14:5-14, yung International Version. Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going. So how can you, mahaba pala to, okay po, pero basahin natin. So how can we know the way? Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know Him and have seen Him. Philip said, Lord, show us the Father and that will be enough for us. Jesus answered, don't you know me, Philip, even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Don't you believe that I am the Father and that the Father is in me? The words I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father living in me who is doing His work. Believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me, or at least believe on the evidence of the works themselves. Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this, because I am going to the Father. And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Glory to God po. O, di ba, pagod ako? Ayan. So, yun nga, di ba, ang Panginoong Hesus, sabi dyan, di ba, dito na lang tayo, di ko na masyadong explain po sa inyo, dahil paulit-ulitin yung basahin yan, ay maiintindihan nyo na rin. Sabi dito, di ba, Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. Jesus answered, don't you know me, Philip, even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. O kung nakita mo si Jesus, nakita mo na rin po ang Ama. Diba? Purihin po ang Panginoon. And that, sabi niya, how can you say, show us the Father? Don't you believe that I am in the Father and that the Father is in me? Okay po. So, yung the words I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father living in me. So, hindi na po natin masyado explain po yan, ha. Pinagdidiinan ko na sa inyo. Okay po. Sabi dito sa 1 John 5:7-8 po. At napansin nyo, hindi ko na kinuha yung Tagalog translation because namadali natin pa po. So, pinagdidiinan ko na yung mga points na dapat maintindihan nyo. At wala na nga dapat i-explain, no po. So, glory to God. Sabi sa 1 John 5:7-8, the New King James Version po kinuha ko rito. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. And there are three that bear witness on earth, the Spirit, the water, and the blood. And these three agree as one. Pero yan po ay kinuha ko sa Tagalog na po. Unang 1:5-7-8. Ito po ang salita ng Diyos. Yung sasama na natin para meron kayong, kumbaga doon ko kinuha. Hindi ako nagsinungaling, doon ko kinuha. Ano po? Okay? So sabi diyan,
may tatlong nagpapatotoo sa langit. Ang Ama, ang Salita, ang Banal na Espiritu at ang tatlong ito ay iisa. May tatlong nagpapatotoo sa lupa, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo. Ang tatlong ito ay nagkakaisa. Glory to God. Sorry po. Nahirapan kagad ako, di ba? Kailangan ko kasi super pahinga. Yan. Kailangan magbakasyon. Glory to God. Nakakatakot yung super pahinga yan, ha. Lord, pinapipray po natin sa Panginoon na habang pabuhay natin. Hindi dahil ako gusto kong mamasyal or ano po. Syempre part na yan, kung ibibigay po ng Panginoon, di ba, may time pa. Pero gusto natin makapagbahagi pa po ng salita ng Diyos. Dahil pag yung ikaw nga ay may talent, at ikaw ay ayaw mo na papagamit yung talent mo, di ba? Abay, di ba, ang Ama ang ang naglilinis. Yan po na mga anong mga sanga, di ba? So, kaya pag ikaw ay kumbaga marami talagang talent, ikaw ay ayaw mo naman paggamit sa Panginoon, pwede ka ring kalusin, pwede kang putulin. Yan, kaya tayo nga ay dahil nga gusto ko naman po magpaggamit sa Panginoon at tayo nga may talent magsalita. May talent magsalita. Ayan po, biyaya ng Panginoon po sa kahabagan ng Diyos. Yun yung purpose po. Na dahil nga, bilyon-bilyon pa, hindi ko alam kung gaano karami, dapat re-research ko nga, nakalimutan ko na. Na maraming tao ang hindi pa nakakaalam na rapture, ng kaligtasan, ng pagbabalik po ng Panginoon, ng katotohanan. Kaya gusto ko pa po na kung ano yung kaya ko, diba? Through the help of the Holy Spirit, through the help of God, our mentors in the church. Yan po, yung Malak Pasel, Jonathan Barion, lahat ng mga bishops ay paggamit tayo sa Panginoon. Ano po, mga pastor, glory to God. So sabi dyan, dahil Tagalog tayo, binasa ko lang po ang English. May tatlong nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang Salita, at ang Banal na Espiritu. So, ang Ama, ang Salita, ang Panginoong Hesus po, at ang Banal na Espiritu. At ang tatlong ito ay isa. May tatlong nagpapatotoo sa lupa, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. So, ang ang Espiritu, 'di ba? Ang Panginoon po ay dapat sambahin sa Espiritu katotohan dahil siya po ay Espiritu. Yung kanyang pagkakatawang tao po ay para lang matubad po ang ang nasa Biblia po, ang plano po ng Panginoon, no po. So, kaya siya ay nagkatawang tao, pero siya po ay Espiritu. At asan na ba ako? 'Di ba yung nagpunta po siya sa lupa, kaya may tatlong nagpapatotoo sa lupa, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo. Sorry po. Ang Espiritu ang dugo po ang Panginoon. Yan, ang tubig, yung Holy Spirit ang Espiritu po. Sorry. Pero ang Panginoon po, do not be mistaken, ang Panginoon po ay si Maria. Si Maria po ay ginamit lang po ng Panginoon. Hindi po siya karapat-dapat siya nakita ng pagiging karapat-dapat kay kinabagal siya ng Panginoon. Pero siya po ay tao. Okay po, kagaya natin. Tao na namamatay. So, ang dugo, yung nga po yung sa Panginoon, no po. At ang tubig po ay, di ba tayo po yung sa bautismo nga. Opo, ito pong sinasabi ko ay ayon sa pahayag po ng Holy Spirit, no po. Ito po ay kasi ko sa sarili ko, di ko kaya. So, ito po yung aking understanding. Yan na, dahil nga tayo po ay, di ba, bumaba ang Panginoon, although Spirit na nga po ang Panginoon ng Jesus, no po, huwag tayo magkamali. Siya po ay hindi taong-taong kagaya natin. Siya po ay, kagaya nga, di ba, nung nagbuntis po nung siya ay, umano kay Maria, 'di ba? Sabi na kumbaga natakot si Jose dahil buntis na, 'di ba? Yung yung kahihiyan ni Maria, pero sabi ng anghel, huwag ka matakot kasi yan ay espiritu. 'Di ba po? Hindi siya nagbuntis na yung talagang taong pagbubuntis po. Okay po. So sana maintindihan na natin 'yan. Sobrang Tagalog na 'yan. Okay po, ang tubig po ay ito po yung, di ba kaya nga po may bautismo. Yan, para po tayo ay
Kumbaga, pag ikaw ang nagpabautismo, bagong tao ka na, binis mo nga kasi si Jesus. Yan po, na ikaw ay meron ka ng eternal life pa. Dahil po kay Jesus Christ. Kasi po, si Jesus Christ, ang eternal life. Yan po. Siya ang salita, siya ang eternal life. No po, glory to God. At, yung nga, tayo po ay binili sa dugo po ni Kristo. So, glory to God. At ito lang kinuha ko mga verses. Marami mga verses, pero ayaw kong masyadong mapagod po ngayon. At minsan kasi kumikirot-kirot yung brain ko eh. Yan po. Bawal tayo mag-isip masyado. Hindi po, na lang naman yan sa, 'di ba, sa Google, sa Bible, yan po. So, John 8:12 sa ESV, English Standard Version po. Again, Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Okay. So, hindi ko na masyado explain yan, di ba? Jesus spoke to them, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. So, kailangan talaga tayo na sumusunod po sa daan ni Kristo. Hindi sa daan ni Pedro, sa daan ng kapitbahay mo, sa daan ni Kristo. Na po, kaya para pag hindi tayo makaano ng kadiliman. Kadiliman yung mga problema natin. Yan po, yung mga trials, parang temptation na rin, di ba, si Satanas yan eh. So, yun nga, but we'll have the light of life. Tayo po ay magkakaroon talaga ng ilaw ng buhay. Yan. Hindi ko na kinuha ang Tagalog yan. Sobrang na po, 'di ba? At doon na pala natatapos. Doon na pala natapos yan po. Kaya kailangan po tayo yun nga tayo ay magkaroon ng daang matuwid. Daan ni Kristo po. Kung ano si Kristo ay dapat, yun ang dadaanan po natin. Ito po, bago po ako magtapos, sana may naintindihan po kayo ha. Ako po ay Tagalog. Hindi ako pwede mag-Ilocano, Bisaya, at hindi ko kaya. Na po. So, bago po ako magtapos, hindi po ito nananakot. Ha? Yan po. Ito po ay paalala. Yan. Kasi ako sa totoo lang nga na-stress ako. Madaling ako ma-stress. Okay po. Pero yung bawat salita po ng Panginoon, yan, ay hindi yan biro-biro. Yan po. Kaya nga yung mga nagsasalita ng against sa Holy Spirit, yan, sa mga ganyan, ay talagang automatic may parusa po. Hindi man ngayon, pwede bukas sa makalawa, next month. Yan. At sa ito po sa mga naglilingkod po sa Panginoon. Okay po. So, wag po tayong, sa lahat po yan, kung may kakilala kayo, whether hindi yan port watcher or ibang fake yan, much better para tayo po safe na igalang po natin. Yan, huwag tayong magsalita ito wala nang ginawa kundi praise the Lord eh. Ito wala nang ginawa kundi magpunta ng church. Diba? Hindi naman nagbabago. Yan po. So, basta huwag tayong magsalita ng pangit po. Sa mga naglilingkod sa Diyos, tawag dito, at iba po kasi yung banal sa ibang pananampalataya na pinaparangalan nila ang akala nilang banal. 'Di ba? Those people that they taught the meaning of saint from the other faith, that they are proclaiming or honoring those people that they taught that they are saint, are totally different from the Word of God po, na sa Panginoon. Ito po ay, ang banal kasi sa Diyos, ayon sa salita ng Diyos, ay iba po sa tinitingnan ng ibang pananampalataya na sa kanila'y banal, na pinarangalan nila, na ayun ang tingnan nilang banal, na po. Pero po sa salita ng Diyos at sa Diyos mismo, ang banal po, ang mga banal talaga sa Diyos ay iba po sa pagkakilala po ng ibang pananampalataya. Ano po? So, yan Tagalog na Tagalog po yan. So, yun po yung ating
ah, pakatandaan po. Yan. At sabi ko nga, hindi po tayo nananakot. Tayo po'y nag-iingat. Pinapag-ingat ko po ang bawat isa. Kahit ako. Yan, kasi, syempre pag nagsasalita ka sa ibang faith, di ba? Na, kumbaga, hindi, kagaya nung sinasabi natin na maraming followers na nagsishare po ng Word of God. Sinabi ko yon, galing yun sa puso ko talaga, na kawawa ang maniniwala sa kanya, na kumbaga pag hindi kumbaga yung sabi na mahal na Bishop, mahal na Apostol, Jonathan Periol, pag yung ano mo, yung bail, hindi na unveiled, kung yung mga talukbong, hindi yan matanggal, bulag ka pa rin. 'Di ba? So, parang sa atin po sa church, ako na lang, biyaya ng Panginoon, nung dati ako'y bulag, lumalakad ako sa kadiliman, ay tayo po ay nakakita. Nakakita at tumanggap po tayo ng buhay, ng kaligtasan po, biyaya po ng Panginoon, at nakilala nga natin ang tunay po ng Panginoon. Napopurin po ang Panginoon. At yung nga, mag-ingat po tayo kasi bawat salita, lalo na yung true, Romans 12:19 po, ay yung ganti ng Diyos, sabi ko nga sa inyo, yung ganti ng Diyos ay talagang hindi mo, kumbaga sasabihin mong, grabe pala. Yan po. So, yung ano natin, na pag ikaw ay nakamit, ganyan, na ano, wag mo siyang bastos-bastusin, or ano, galang natin, di ba? Yan po. Kung wala ka talagang paggalang, wala na akong magagawa, di ba po? So, ang akin ay paalala lang, kahit sarili ko, pinapaalalahanan ko Yan. Although, yung nga sinabi natin do sa ano, ay dahil naman kasi naman po mali. Yan, hindi ko pwede talagang itama siya. Maliban na nga lang kung siya po ay maakay ng fourth watcher. So, purihin po ang Panginoon. At ano nga, kasi syempre may talent magsalita di ba? So, at alam natin, tayo po ay may iba-ibang puso. Pero kahit sabi ko nga, kahit tuldok lang yan, na pag-ibig mo sa Diyos, at least may pag-ibig ka. Di ba? Lalago yan, pag ikaw ay lagi nakikinig ng salita ng Diyos sa mga pinadala ng Panginoon. Romans 10:15, di ba po? So, yun ano natin. Isa pa po ay mag-iingat tayo ngayong panahon ngayon. Kasi ay sobrang samang tao na ang nasa kapalibutan, kasi nga po ay hindi na sila takot sa Diyos at wala silang dinidiyos at siguro hindi sila nakakaparinig na salita ng Diyos, or yung nga na yung kasalanan kasi na tumitira po sa atin, yung nga pag ano po yan, pag na-imbak ay immune ka na. Immune ka na sa paggawa ng kasalanan. Kunyari, pumapatay ka. Dati, hayop lang pinapatay mo. Nag-upgrade ka, naging tao, diba? So, lumalala. Yan. Dati, nagnanakaw ka lang ng ballpen. Tapos ngayon, bangko na binanakawan mo. Diba? Kaya po kailangan ng salita ng Diyos. Yan, para po tayo ay, yung nga talaga malinis. Ang biyaya ng Panginoon sa church nga, yan, kahit, dahil tayo nag-church, yan po, sabi, hindi nga tayo makasalanan po tayo, kahit tayo nag-church, kasi hindi nga tayo perfecto, hindi tayo Diyos yan, so, sumasamba tayo sa tunay na, sa perfect na Diyos na po, at, sa church nga, biyaya ng Panginoon, merong 3 pagluhod, yan, every Sunday, Lord's Day, na pagluhod mo, unang pagluhod mo, siyempre, pasalamat ka, nakarating ka sa church, buhay ka. Kasi pag nasa ng puso mo talaga na makarating sa church, talagang bibigay ng Panginoon sa iyo, the will ng Panginoon na makarating ka. Na po. At yung pagsisiya natin, yung isang buong linggo na ginawa mong kamalian. Yung second pagluhod mo naman, nandyan yung pasasalamat. Siyempre, bigay mo yung tithes and offering mo. At naalala ko yung sabi ng mahal na Bishop Aldrin Palangka. Kaya po tayo, napaka-importante ang pakikinig. Kasi dyan talaga tayo lalago. Pag di ka nakinig ka lang sa kapitbahay mo, hindi ka lalago, baka maging chismosa ka pa, di ba? So, yung sabi niya na huwag kayong puputa sa church
nang walang dala. O, di ba? Kahit simbahin mo lang, wala ka na talaga piso or 1 dirham or kahit ano pa yan, wala kang dala, at least dala mo yung sarili mo. Di ba? Ikaw, haing buhay, meron ka pa rin dala. Di ba? Eh, alam ng Diyos, kung wala ka na naman talaga madala eh. Di ba? Dali mo yung ventilador para wala ventilador sa sa church, di ba? Purihin po ang Panginoon. So, yan po na at yung pangatlo, pagtanggap po, 'di ba? Na tatanggap ka ng pero yung kumbaga yung ang tawag dito, pag mo sa Panginoon, yung pag mo na sarili mo, na syempre you are a changed person, na talaga every week nababago ka, 'di ba? May kahit sa Tagalog di ko maisip sa totoo lang, yung pag ano ba 'yan? Pag hindi pag-offer ng sarili. Kumbaga meron ka sa Panginoon, yan, meron kang hindi ko po talaga maisip ko anong word kahit Tagalog or English. Pero yung pag mo tawag dito, anyways po. Basta bago ka tumanggap ng banal na hapunan. So, meron pa ring pagluhod. Yan. 'Di ba? Inaano mo yung sarili mo. Yan, parang dinedebut or anyways, di ko talaga maisip sa Tagalog kasi wala naman sa outline ko po yan. So, yun po ang biyaya po sa church na bago ka tumanggap ng banal na hapunan, kasi nga po banal, katawan at dugo ni Kristo. So, dapat meron kang syempre, nakapagsisi ka na, di ba? Nakapagpasalamat ka at yung sarili mo na iano mo sa Panginoon. Yan. Kahit sabihin mo lang na, Lord, ano ko talaga na at least every day may nawawala sa akin kasalanan. Di ba? Na, dati, hari ka ng chismis. Yan. Pero ngayon, at least, nabawasan na yung chismis mo, di ba? Yan. Basta mga ganun bagay po na at least every week, nababago ka hanggang sa nag-grow ka na. So, yan po ang biyaya po ng Panginoon sa PMCC Port Watch po. So, www.pmccport.org. So, para malaman nyo po kung saan church kayo malapit. By the grace of God, we are in the more than 74 countries, if I'm not mistaken, and more than 1,000 na lang para safe side, di ba? Hindi naman gano'ng kayabang. Ang churches po sa buong mundo, may mga sa Dubai. Tayo po nasa Nesto kasi. Nesto yata yung church doon sa Sharjah. Sa ibang part pa po. Pero lahat ng Emirates, meron po. Yung sa kasi, kung gusto may sasakyan kayo, gusto niyo makaano sa Dubai mismo, sa malapit sa may Miracle Garden po, sa Dubai. Miracle Garden. Na po. So, purihin po ang Panginoon yan, na di ba yung title natin? Ang liwanag, syempre si Kristo. Ang salita, si Kristo. Ang eternal life po, si Kristo. So, tayo po ay wag lumakad sa dilim. Kasi mahirap yan eh. Di ba yung na-share ko dati na yung sumpa, yun po yung sa mga hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Yung kayo, sabi ko nga sa inyo na, di ba may problema, natapos may another problema. Ibig sabihin, pagka yung kunyari may nag-invite sa Port Watch, nadala ka ng salita, yun na ay malaking biyaya. Kaya wag ka na mag-isip. Yan, tumanggap ka sa Panginoon. Dahil ang biyaya, ang Diyos kinakahabagan ka pa, nagpapasumpong pa sa'yo. So gusto niya matanggal na yung sumpa. Yan, na wala na magkakasakit. Ipo ka ng ipon, pero tumatapon. Ito po yung napanood ko pa, ayan, bago tayo magtapos, ito na lang. Tayo po nakapanood kanina sa bangko, meron siyang maraming pera kasi nandun, na, sa isang bangko may tumawag yata sa kanya eh. Tapos after pagkatawag, nalimas na yung pera niya sa bangko. At ang sinisisi niya, yung bangko. Ang bangko po, sobrang alam nila, masama na yung tao, may hacker, may mga OTP, kung ano-ano, ganyan.
para tayo maingatan. Yan po. Isang blessing, biyaya sa mga naglilingkod. Siyempre karunungan, wisdom mula sa Panginoon. At sa mga hindi naglilingkod, yan nga, nag-ipon ka na nag-ipon, pero parang tumatapon. Yan po. Pero pag ikaw, nagawa mo yung makilala ang Diyos, tumanggap ka, Matthew 6:33, lahat ng yan, tatanggalin ng Panginoon. Makikita mo na yung liwanag. 'Di ba? Pag nag-ipon ka, kasama mo mag-ipon ng Panginoon, syempre, mas laigit pa kung ano yung nasa ng puso mo, sa totoo lang. Basta malinis, wag ka lang mag-isip na, Lord, gusto ko bahay at lupas, gusto ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat ganun. Hindi yung mga, kasi nga, the love of money is the root of all evil. So, ipapakita sa iyo ng Panginoon na, kumbaga, yung ibibigay niya sa iyo, yung kailangan mo lang, hindi yung mga hindi mo na kailangan. Kasi ngayon po, panahon ngayon, di ba, kung napapansin nyo, humaba tayo. Yung mga nangyayari. Yan, dito na lang sa Pilipinas. Yung mga gumawa ng kamalian, di ba? May katapusan eh. Nagpunta ng ibang lugar, may kasabwat, pero, ka rin. Basta kumbaga pagbabayaran mo, lahat ng masamang ginawa mo, lahat po tayo. Kaya ngayon sa mga may lihim, yan, ako po nakikiusap na sa inyo na po, bago ihayag ng Panginoon yan, ganyan, tayo po tumanggap na sa Panginoon. Diba, yung sabi ko yung sa asawa ko, kung sila ay tumanggap sa Panginoon, nung sila ay time na inaaya ko, hindi na i-reveal ng Panginoon ang lahat ng sekreto nila. Na po, yan, na kumbaga ay, hindi ko na nga naisip, abay mahina nga ang ulo natin at talagang wala rin naman ako pakialam na yung pinapadala namin. Talagang ako po ay, ko pa, ingot nga ako at ako nagpadala. Hindi kasi ganun ako eh. Pag nagpadala, tsaka nakakahiya na, matatanungin mo yung saan na po tayo pinadala mo, di ba? Baka sabi, ano ka ba, padala ka? Sobrang questionable ka ba, di ba? So, ayan, pero yun nga na, dahil hindi nila tinanggalan nila ang Panginoon, kaya ang Diyos ni-reveal ang dapat sana ay nakabaon na sa lupa. Dapat ay napatawad na sila. Yan. Kaya nga pag ikaw tumanggap sa Panginoon, lahat ng kasalanan mo yan, kinonpos mo, nirepent mo, pag binigay mo na yan sa Diyos, nagrepent ka na, tumanggap ka na, nagbautis mo ka na, yan, nakikinig ka na salita ng Diyos sa mga sugo ng Diyos. Wala na yan, basta wala na yan sa Panginoon, basta tinanggap mo siya, yan, babaguhin ka na ng salita ng Diyos na po. So, ayan, napakatagalog na tayo na po, ha? So, kasi pag English, baka lalo nyo, di ba, intindihan? Di ba, dahil English ko, balibelentong na po. So, glory to God, yan po ang ating maiksing pagbubulay ng, yung nga pala, yung sa taga-bangko, marami siyang ipon pala, at sinisisi niya yung bangko. Yan. Pero sa totoo lang, walang kasalanan yung bangko. Siya, nakulangan siya sa karunungan, ayan, yun po yung na pagtupo tayo nasa Panginoon, yung wisdom, yan, yung wisdom, kalakasan, financial, lahat ng blessings na yan, higit pa, matatanggap po natin. Basta isama natin sa plano natin ang Panginoon, kasi pag wala sa plano mo ang Diyos, nandun talaga yung daraan ka sa maraming trials, sa maraming problema, or sa pinakamadaling salita, sumpa. Na po, so, ikaw ay nasumpa, kaya ikaw ay tumanggap na sa Panginoon. So, purihin po ang Panginoon. Glory to God. So, dakilang Diyos, minsan pa, salamat po muli sa iyong mga salita. Salamat, O Diyos, sa iyong katotohanan. Salamat sapagkat kami ay, Panginoon, naliwanagan sa iyong mga salita, sa aming mga kaibigan. Nawa, O Diyos, sa munting, maiksing pagbubulay na ito, na nawa, O Diyos, sila po ay may natutunan. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po sa pag-iingat mo sa iyong abang lingkod, araw-araw maulan, Panginoon, sa aking pamilya, sa iyong mga biyaya at pagpapala, sa iyong mga anak, Ama, salamat po, at maging O Diyos sa aming mga kaibigan. Dahil po sunod-sunod po ang mga kalamidad, mga bagyo, lindol, kung ano na po, kahirapan. Hallelujah, bagamat ito, O Diyos, ay talagang dapat dumating upang matupad ang iyong plano. Hallelujah.
Dalangin namin sa kanila na sila, O Diyos, ay makakilala sa iyo, na sila, Panginoon, ay tumanggap sa iyo, pagsisihan nila mga kasalanan, O Diyos, na kanilang nagawa at sila'y lumakad sa katotohanan, sa iyong katwiran, Panginoon, sa daan ni Kristo. Hallelujah! Dalangin namin sa mga piping panalangin, Panginoon, ikaw, O Diyos, ang umabot sa kanila. Nakikita mo kanila mga puso. Hallelujah! Sa aming mga kaibigan na may sakit, ikaw po ang patuloy na magpagaling, maging sa iyong abang likod, O Diyos, upang patuloy mo pa ako magamit sa iyong ubasan. Sa mga walang trabaho po, ikaw po ang maglaan din sa bawat isa, O Diyos, ng mga trabaho na nasa nakaliyang puso, O Diyos, at nawa, Panginoon, na ikaw ang lagi maluwalhati. Sa mga naguguluhan, marami mga Lord, mga gulo sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, sa kanilang hanap buhay, ikaw, O Diyos, ang patuloy na umabot po sa kanila. Panginoon, yung mahabang kamay, dakilang Diyos, kabagan mo po sila at nawa, masumpungan mo sila na, O Diyos, nagtatapat, hinahanap ang iyong muka, at maging sa mga nangyayari sa buong mundo, Lord, tulungan mo mga nasalanta ng baha, ng bagyo, ng lindol. Panginoon, hipuin mo mga nasa gobyerno na, O Diyos, sila ay maglingkod na may takot sa Diyos, sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Na ang kaban, ang yaman ng gobyerno ay magamit para sa dapat paglagyan, O Diyos. Hallelujah. Ang mga gumagawa ng katiwalaan, O Diyos, ay hindi mo palalampasin. Bagkus parurusahan mo sila, naway magkaroon sila ng takot sa iyo at sila man din ay tumanggap sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po muli. Sa araw ng bukas, O Diyos, ay maging malakas ang iyong abang lingkod upang magdalang muli na iyong mga salita. Salita ng buhay, salita ng katotohanan, salita ng pag-asa at kaligtasan. Ama, pinupuri ka namin, niluluwalhati. Ito po ang patuloy namin pagtitiwala, pagsalamat. In Jesus' name, Amen. Salamat po and see you all tomorrow. God bless us all.